Welcome to the Holy Word channel. We will broadcast daily Mass live. Please keep your soul quiet and fervent to start today's Mass. Don't forget to like the video and subscribe to the channel to receive notifications about daily Mass as soon as possible. May God bless you. Ay simula ng karunungan, ang kanyang kapurihay manatili magpakailanman. Sa misa pong ito, ating ialay po para sa mga nagpapamisa, pasalamat sa kanilang kaarawan, pagdiriwang ng wedding anniversary, at ang atin po mga personal na mga pasasalamat, papamisa para sa ating mga santo at mga debosyon, at gayon din para po sa kahilingan ng ating mga taga-subaybay ng ating Facebook page ng parokya, dahil tigit na mga matatanda at may karamdaman na membro ng ating parokya, at gayon din para sa kaligtasan at proteksyon ng aking mga kasamahang Coast Guardians dito sa Timog Katagalugan. At gayon din para sa kahilingan ng ating kuraparokong si Father Sam at ang ating pong mga pansarili at pampamilyang kahilingan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos sa Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, welcome po sa ating banal na pagdiriwang. Ang karanasan ni Jesus ng hindi pagtanggap sa kanyang mga kababayan ay nagudyok sa kanya na kung saan hindi siya
gumawa ng maraming kababalaghan o ng mga, yung sabi nating, pagpapagaling at ng mga bagay na kung saan ay ginawa niya sa ibang lugar dahil sa walang pananampalataya ang kanyang mga kababayan. Mga kapatid, tanggapin natin si Jesus, ang ating tagapagligtas. Kaya po, atin po munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakamali at pagkakasala upang maging marapat po tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo. Gloria in excelsis Deo. Kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya, pinupuri ka namin, alamang ka namin, nasamba ka namin, sasabutan ka namin, dahil sa dakila mo ang iyong kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
sa kanan ng Ama. Kasama ng Espiritu Santo, dakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, "Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail. Pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo. Nalalaman nilang may isang propeta sa gitna nila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang bawat bahagi ng salmo ay aawitin. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan, ay ang amo niya
para matulungan. Kaya walang humpay ang aming tiwala, hanggang ikaw puon sa aming maawa. Mahabag ka sana, kami kaawaan. Labis na ang hirap naming tinataglay. Kami hinahamak ng mga mayaman. Matagal na kaming laging inuuyan ng mapangaliping palalo't mayabang. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nakahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kaniyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid nina Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kinanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. Happy Sunday. Kapag may mga kababayan tayong nakikilala, natatanyag at nagdadala ng karangalan sa bansa, isa lamang ang reaksyon ng nakakaraming kababayan natin. Proud na proud tayo. Ang karangalan nila'y karangalan din natin. Pero hindi yata ganito ang karanasan ni Jesus sa ating mabuting balita ngayon. Nung siya'y umuwi sa kanyang sariling bayan sa Nazareth, nitong nagdaang 2 linggo, narinig natin kung gaano kaposible ang imposible ng Panginoon. Pinatigil niya ang bagyo. Kung inyong matandaan, nung 20 linggo, pinagaling niya ang babaeng dinudugo at binuhay niya muli ang batang namatay. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang mga kababayan, halos wala siyang nagawang himala. Hindi dahil sa wala siyang kapangyarihan, ngunit dahil sa wala silang pananampalataya sa Kanya. Kaya nga yung pinakadulo ng ating ebanghelyo, sabi dini, nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Siya'y tanyag o natatanyag sa iba't ibang lupain na kanyang pinupuntahan. Maraming naghahanap sa kanya upang makinig. Iba raw kasi siya kung magsalita, parang may kapangyarihan at hindi katulad ng mga eskriba. Marami ang lumapit sa kanya na may karamdaman upang magpagaling. Buo ang tiwala at pananampalataya nila sa Panginoong Hesus na sila'y mapapagaling. Pero sa kanyang kababayan, parang iba ang ihip ng hangin. Hindi sila proud na may kababayan silang katulad ng Panginoong Hesus. Hindi sa hinahanap ng Panginoong Hesus ang pagkilala at pagtanggap nila, kundi hinahanap niya ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Pananampalataya sa Kanyang mga ginawa at sinasabi bilang sugo at propeta ng Diyos. Mahirap talagang tanggapin ang isang propeta, sapagkat ang propeta ay tagapagsalita ng Diyos. Ipinapahayag niya
ang mga nais ng Diyos. Ipinahayag niya ang katotohanan. Kasi ang katotohanan, marami po talagang nasasaktan. Sa pagsasalita ng propeta, nahahayag ang kulay at ginagawa ng mga nakikinig. Nabubunyag ang kanilang maling pamumuhay. Nabubunyag rin sila hindi para sa Diyos, kundi sa kanilang mga sariling o personal na interes. Ito ang dahilan kaya hindi kinilala ang Panginoong Yesus sa kanyang mga kababayan. Ayaw nilang marinig mula sa Panginoong Yesus na mga silang maaring magpakita ng kanilang tunay na kulay gaya ng ginagawa ng Panginoon sa mga eskriba at pareseyo. Kaya inunahan na siya ng kanyang mga kababayan ang mga salitang, sino ba iyan? Saan naman niya nakuha ang karunungang iyan? Ikilala namin yan. Ang taong iyan, hindi ba't anak siya, lamang siya ng isang karpentero? Mga salitang pagmamaliit. They tried to demoralize Jesus. Sa ibang salita, parang ganito ang sinasabi nila, huwag mo nga kaming pagmamagalingan, kilala ka namin. At hindi dapat matigatig ang simbahan sa pagganap ng kanyang tungkulin kahit na may mga rejections, oppositions, o pambabastos. Kung ang Panginoong Yesus na walang kasalanan at banal ay nakaranas nito, ang simbahan pa kaya ang hindi makakaasa ng ganoong mapapait na karanasan? Sa panahon ng mga pagsalungat at pag-uusig, nagpapakalakas ng loob ng ang mga salita ng Panginoong Yesus. Ang sabi po niya sa Juan chapter 15 verse 18, sabi niya, kung kinamumuhian kayo ng daigdig, tandaan ninyong kinamuhian na ako nito bago kayo. Ganyan ang propeta. Hindi madali. Hindi lahat tatanggap sa iyo. Sa ating unang pagbasa, ipinakilala sa atin si Propeta Ezekiel, narinig natin ang Espiritu pa mismo ang lumukob sa kaniya. Sa maikling pahayag din ng ating unang pagbasa, binigyan tayo ng ideya kung anong klasing mga tao ang nakatira sa bayan kung saan siya isusugo. Mga suwail, mapaghimagsik, walang modo, at may katigasan ang mga ulo. Sa pagtatapos ng unang pagbasa, kapansin-pansin ang babala ng Diyos kay Ezekiel. Hindi kanila papakinggan. Hindi lahat nakikinig sa iyo. Hindi lahat proud na proud sa iyo. Hindi lahat ang tingin sa iyo karangalan ang dala. Isusuka ka rin ng mga iyan. Pero magkaganon pa man, tuloy pa rin ang iyong gawain. Huwag kang matakot. Huwag kang magpapasindak. Kasama natin ang Diyos. Tuloy lamang ang gawain ng pagsasalita para sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung minsan ay nababalot tayo ng maraming mga pangmamarites sa buhay, tuloy pa rin ang pagsasabi mo ng katotohanan. Marami pa rin ang mga nagchichismis sa iyo kahit kasama mo, kahit best friend mo, tuloy pa rin. Dahil sabi nga natin, kapag ikaw ay nasa katotohanan, ikaw pa rin, ang kabutihan pa rin ang mananaig. Kaya mga kapatid, sa pagpatuloy po ng ating banal na misa, ano man po yung sabi natin, karanasan natin ng rejections, karanasan natin ng hindi tayo tinanggap, mismo sa ating sariling pamamahay, mismo sa ating pamilya. Kung minsan ay magsabi ka ng ganito, tatawanan ka laang ng iyong mga anak, ng iyong pamilya, ng iyong membro ng inyong bahay. Yan ang sasabi nga nating, no prophet is acceptable to his own family, to his own townmate. Mga kapatid, ang atin din ay ang pagpapahayag natin ng Diyos ay siyang ating katotohanan, kahit ating tanggapin ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga po,
Bigyan natin ng puwang sa ating puso at damdamin si Jesus sa pamamagitan po ng ating pagtanggap ng banal na Eucharistia. Niya siyang papalakas sa atin upang patuloy tayo na panig sa katotohanan at ang katotohanan ay patuloy nagbibigay sa atin ng kalayaan. Mga kapatid, ang Eucharistiyang ito nawa ay magbigay sa atin ng kalakasan upang manampalataya tayo kay Jesus na siyang tunay na ating Diyos at na tagapagligtas sa atin. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, nababatid ng Diyos ang ating mga kahinaan at pangangailangan sa Kanyang mga biyaya. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating sarili at hayaang maihayag niya ang Kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang mga pagpapala. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang katolika at sa mga namamahala rito, ang Santo Papa, lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang karunungan ng Diyos ay patuloy na mahayag sa mga mananampalataya at pahatdan nawa sila ng kinakailangang biyaya na maihatid ang aral ni Kristo sa sangkatauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa at mga namumuno rito, upang ang kapangyarihan ng Diyos ang lumaganap sa sanlibutan at ang maghari at magpalakas nawa sa sangkatauhan ay ang pananampalataya sa Diyos na ibubunga ay ang kapayapaan at pagmamahalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nahihirapan, may mga karamdaman, nasa bilangguan at nasa malayong lupain, upang ang pagpapagaling ng Diyos ang magbigay sa kanila ng kaginhawahan na magpapagaan ang kanilang mga tiisin at pasanin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, kasama ang ating pamilya, upang ang pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos ang maging daluyan ng biyaya na magpapalakas sa ating pananampalataya at makita nawa natin sa gitna ng ating kahinaan ang pamamayani ng kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik po nating itaas sa Diyos ang ating pansarili at pampamilyang kahilingan at isama na rin natin ang mga kahilingan sa misang ito. Amang butihin ang pagtanggap namin, nawa namin sa aming kakulangan at kahinaan ay maging daan upang mahayag sa aming pamumuhay ang iyong kapangyarihan. Ipagkaloob mo nawa ang aming kinakailangan naming biyaya ay pagpapala sa pamamagitan ng Jesucristo na nabubuhay tagaharing kasama mo ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kaya mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan, na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan ng Espiritu Santo'y unang aning bigay, ang anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kay kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong harian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, nadakila ng lahat, naparito mong anak, na siyang nagmulat sa mula, sila'y nagpalakad, nakiramay sa lahat. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal na makalob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod at mag-alay sa iyong dambana. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kabiyaklang puso, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, ni Santa Rita ng Cassia, inanamuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon Diyos, ipahig natin ng lakas loob. Sa lahat ng masama, hinihiling namin kami yatya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungahin mo po ang aming pananampalataya, tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbaging antay at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Amen. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
magawa po natin ang second collection. Ito po ay laan para sa mga may sakit at retiradong pari ng ating archdiocese. Maraming salamat po. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ng ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ay magandang umaga po sa ating lahat ng mga kapatid at tayo ay bumabati ng happy birthday sa nagpapamisa pasalamat para sa biyaya ng buhay at binabati natin ng happy birthday si Sir Raymark Makatangay. Salamat po sa nagpapamisa sa oras na ito sa ating Facebook Star Senders, sa inyo pong mga inihulog na second collection para po sa ating mga retiradong pari at mga may karamdaman. Napakaganda po, nakaugalian na rin na inyong ginagawa. At hangang-hanga po ako. Ako pa naikot na ng Visayas at Mindanao, mga archdiocese at saka diocese. Wala pong ganire na ginagawa na katulad ninyo na magbibigay para sa mga kaparian. Although may mga collections pero hindi katulad din na sa tuwing second collection. So napakaganda po dahil alam niyo naman pag tumanda na, kahit may pension ka, mabigat pa rin ang pangbili ng gamot ng maintenance. Kaya laking tulong din po sa ating mga kaparian ng inyong mga inihulog. Kahit man po ay barya-barya, pag-ipunin niya ng buong archdiocese, siguro libo-libo na rin iyan. So salamat sa inyong mga hinulog via Biani Auxiliaries at Kapamuhay members. Wala pong misa sa 6:30 ng umaga ng July 16. Nabanggit naman po kanina ang oras ng concelebrated mass ng July 16, ang pagdating ng relikya ng ating mahal na patrona. Ang prosesyon po sa karangalan ng Mount Carmel ay sa July 15, 5:45 ng umaga. Tandaan niyo po, walang prosesyon ng 16 to give way para sa pagdating ng relikya at gagawin ang prosesyon
ng Mount Carmel, July 15, alas 5:45 ng umaga. Okay? So nasabi naman po kanina, ang tangkilikin po natin ang ating raffle ticket para po sa ng kasalukuyang proyekto ng ating parokya. Muli ay maraming salamat po sa inyong pagdalo. Sa ngalan po ng ating Kuraparok at Father Sam, papasalamat po tayo sa ating commentator, lectors, ministers, alternites, collectors and greeters, ating tagapagdasal sa tuwing 5:30 ng umaga, na mga maaga pong nagpupunta dini para magnonovena. Salamat sa inyo. Salamat din sa ating choir, sa ating sokom at sa ating psalmist. Maraming salamat po sa inyo at naway pagpalain kayo ng Panginoon Diyos sa inyong pagkikiisa sa ating banal na misa. Tumayo na Ang po lahat tayo. po ay magsitayo. Hindi ko na po hinabaan ng homily ha, baka magre-reklamo kayo. Sumainyo ang Panginoon At at sumayo rin. pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang pagdiriwang, humayat tayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ni San Benito. O Diyos, lumapit ka at ako'y tulungan mo. O Panginoon, magpadali ka sa pagsaklolo sa akin, Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami na buong kapakumbabaan dumudulog sa iyo. Pinarangalan mo si San Benito ng Taguring, nangangahulugang pinagpala ng Diyos sa biyaya at pangalan. Bilang pagsunod sa halimbawang ibinigay ni San Benito, kami nagpupuri sa iyo sa pangunan ng iyong anak at Panginoon naming Hesukristo, sa pamagitan nitong salmong awit ng pagbubunyi at pagsusumamo sa iyo, o makapangyarihan at maawa naming Ama. Ikalimang araw, Antipona. Di pa natatapos ang taimtim na pagsusumamo ni San Benito nang ang patay sa katawan ng bata ay muling sinaulian ng buhay. Awit 66. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa idaigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay sa lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako, ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Turuan mo yaong hari na humatol ng katwiran, sa taglay mong katarungan, o Diyos siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong, upang sila ay maligtas. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ang taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mga kahilingan kay San Benito, Panginoon, maawa ka sa amin.
Kristo, maawa ka sa amin. 56. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, pakinggan mo kami. Diyos, Ama sa langit, Maawa ka sa amin. Diyos anak na tumubos sa libutan, Maawa ka sa amin. Diyos Espiritu Santo, Maawa ka sa amin. Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Banal na Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kami. Banal na Birhen ng mga Birhen, Ipanalangin mo kami. Kabanal-banalang Amang San Benito, Ipanalangin mo kami. San Benito, pinagpala sa biyaya at pangalan, Ipanalangin mo kami. San Benito, taong makadiyos, Ipanalangin mo kami. San Benito, maitaimtim sa pananalangin, Ipanalangin mo kami. San Benito, gabay sa katarungan, Ipanalangin mo kami. San Benito, patnubay sa kapayapaan, Ipanalangin mo kami. San Benito, ilaw sa mga naliligtas sa madilim na landas, Ipanalangin mo kami. San Benito, saklolo sa mga pamilya at tahanan, Ipanalangin mo kami. San Benito, kalinga sa mga nangangailangan, Ipanalangin mo kami. San Benito, tagapag-adya sa mga sakuna at panganib, Ipanalangin mo kami. San Benito, tagapagtanggol laban sa masamang espiritu, Ipanalangin mo kami. San Benito, tagatulong sa mga nagdurusa sa karamdaman, Ipanalangin mo kami. San Benito, pintakasin ng mga nag-aagaw buhay, Ipanalangin mo kami. upang kami kasihan ng liwanag na Espiritu Santo at lagi naming tahakin ang landas ng kaligtasan, San Benito, tulungan mo kami. upang sa aming pagpapasya at sa panahon ng suliranin, naway lagi naming hanapin ang kasagutan sa mga salita ng Diyos, San Benito, tulungan mo kami. upang aming mabatid na ang kapatawaran ng Diyos ay matatamo naming lubos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, San Benito, tulungan mo kami. upang aming maunawaan ang aming pagpapahalaga sa pag-ingat sa kalikasang nilikha ng Diyos ay para rin sa aming kabutihan at sa susunod na saling lahi, San Benito, tulungan mo kami. upang ang aming mabuting pakikitungo ay maging tunay at dalisay, hindi pakitang tao lamang, ni pagsasamantala, kundi alang-alang kay Kristo na siyang tumubos sa amin at sa aming kapwa, San Benito, tulungan mo kami. upang huwag kaming panghinaan ng loob dahil lamang sa pangangailangang material, bagkus magtiwala at umasa sa pagkalinga ng Panginoon, San Benito, tulungan mo kami. upang matuto kaming laging magpasalamat sa Diyos dahil sa kanyang pang-araw-araw na biyaya, San Benito, tulungan mo kami. upang kami walang sawang magparangal ng buong pananalig sa Mahal na Birheng Maria, Ina ni Jesus at ina rin nating lahat, San Benito, tulungan mo kami. upang ang mga kabataang may magandang kalooban ay tumugon sa tawag ng Panginoon na maglingkod bilang pari, hermano o madre, San Benito, tulungan mo kami. upang ang mga pinuno ng ating bansa ay magmalasakit at magsumikap na ang ating bayang Pilipinas ay magtamasa ng katarungan, kapayapaan at kaunlaran, San Benito, tulungan mo kami. upang kaawaan ng mahabaging Diyos ang mga nabibigatan sa kanilang tiisin at ang kanilang pagdurusa ay mapalitan ng tuwa at ligayang di maagaw sa kanila, San Benito, tulungan mo kami. upang palakasin ng Panginoong Hesukristo ang muling pagkabuhay at buhay ang mga nagdadalamhati dahil sa pagyao ng kanilang mga mahal sa buhay. San Benito, tulungan mo kami. Manalangin tayo. Diyos na aming Ama, pinagpala mo si San Benito sa biyaya at pangalan sa kanyang pamamagitan. Naway maipagsanggalang kami sa lahat ng panlililo ng demonyo. Magkaroon kami ng lakas at kaaliwan sa oras ng kamatayan. At naway magsaya kami sa iyong pag-ibig at pananggalang ngayon at sa bawat araw ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Purihin natin ang Diyos, Amen. ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang umaga po at maraming salamat po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po'y ikapitong araw ng Hulyo.
ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Kaysa po natin sa pagtaguyod ng banal na misa, ngayong umagang ito ay ang mga sumusunod. Pasasalamat ni na Mr. and Mrs. Aris and Helen Saguinit and family, Mr. and Mrs. Amado Jose Caiga and family, Mr. and Mrs. Roberto Jr. and Maria Paz Noche and family, Tenorio family, Mr. and Mrs. Carlos and Zenny Gilles and family, Mr. and Mrs. Arnold and Risa Calleja, Tricia May and Alaya Isabel Calleja, Megatrend Workforce Management and RDR Human Resource Services, Mr. and Mrs. Oliver and Rainy Tingchoy, Riva Ruan, Roviel Ryan and Rivian Raya, Mr. and Mrs. Dante and Malu Ilagan and family, Mrs. Loida Arce and family, Mr. and Mrs. Ronnie and Rosemary Makatangay Dayang Hirang, mga anak na sina Ronwell, Aaron, and Riley Dayang Hirang, Janine and Sid Radley Mandia, Mrs. Rita A. Galvez and family, Attorney and Mrs. Kenneth Bineri and Aaron Rose Galvez, Lito Balmes, Joji Ebora, Lyodi Marvin Ebora, Luz Biminda Zamora and family, Lisa Samuel Jr., Babylene, Mark Andrew, Michael Kenneth, Angelo Simon Erwin Zamora, Mr. and Mrs. Cecilio and Loli Chua, Lisel, Randall, Russell, mga manugang at mga apo, Edita G. Brinyosa, mga anak, manugang at mga apo, Evelyn Ventura Aldevar, mga anak, mga manugang, mga apo, Engineer and Mrs. Lubihildo and Lina Marasigan and family, Milagros Arce, Richard Arce and family, Romire Arce and Jeromel Abala, Luzminda Makatangay, Maria Katrina Caden Pancho of California, USA, Mercedita Magnaye and family, Miss and Mrs. Jaime and Vicky Generoso and family, Raleigh and Flor Mendoza, mga anak na sina Eunice, Luis, and Hailene Mendoza, Soli Soriano and family, Gina Evangelista, mga anak, manugang at mga apo, Valentina Comilla and family, Dr. Piolo Garcia and Neneng Garcia and family, Miss and Mrs. Joseph Inandan, Miss and Mrs. J. Mark Makatangay and family, Miss and Mrs. Maning and Letty Macaraig and family, Brother and Mrs. Omar and Nessie San Andres and family, Lisa Dadwa and family, Petronila at Jerwin Bagon, Rowena Calayan, Rosenda Makatangay, mga anak na sina Roseni, Rodeline, Relinda, Raquel, Rubelita, mga manugang at mga apo, Remedios Corrales, Marinel Corrales and family, Engineer and Mrs. Jeffrey and Danica Ilaw, Luding Castillo, mga anak, mga manugang at mga apo, Miss and Mrs. Romy and Donna, Suzanne, Ronnie, Abdon, Vicky Miñano, mga anak, mga manugang at mga apo, Edgardo and Merced Ilagan and family, MedCheck Enterprise and Jessica Abayon and family, Miss and Mrs. Chris and Nella Gonzalez and family, and Raigo Metal Finishing Incorporated and Chris Product Finishing Incorporated. Members of the CCD Auxiliaries of St. Teresa of the Child Jesus, and members of Confadia de Santa Rita and their families.